Yan, hello mga koy. So, nandito tayo ngayon sa may sementeryo, syempre. Ngayon ay piyesta ng mga patay. Piyesta ng ating mamahal sa buhay na yumao na. Yan, wala pa ganong tao kasi nga, diba, nagkataon na eleksyon. Ayan na nga. So, dumalaw na rin yung isa kong kapatid kanina. Kaya meron na rin isang bulaklak dyan. Ayan, may nagbenta kanina ng pastillas. May naglako dito. So, 300. Kahit pa paano binibila natin, kahit isang peraso lang, 35 pesos. Para kahit pa paano may benta sila. Kasi naranasan ko rin maging vendor sa palengke. Sa palengke naman yun. Pero syempre, kahit isa lang yung binibili, or konti lang yung binibili, natutuwa na ako nun kasi may benta. Diba? Kaya, feel ko yung ano nila, pakiramdam nila pag nabibilan din sila. Yan, binibigay natin sa tatay ko kasi kahit may diabetes yan noon. Grabe, lakas kumain na matamis. Yan, katwiran niya habang buhay ka pa kain. Yan ang katwiran yan eh. Yung nagkasakit na, yung pa rin ang katwiran yan. Ano, ba't kaya may mga magulang ganyan? Yun na nga, tinikman na natin yung pastillas kasi sabi kanina, hindi daw masyado matamis. Oo nga, hindi nga masyado matamis. Sakto lang siya. Pero kasi ibang pastillas na matamis talaga, masakit sa lalamunan. Kaya ako pa naman walang hilig sa matamis masyado. Kaya okay siya. Hindi ko na pala alam. Hindi ko alam kung anong ano niyan. Anong manufacturer niyan. Basta kinain ko na lang. Tingnan nyo na may lapid na ng tatay ko. Anong ginawa niya? Hindi ko alam kung pinagtripan or caretaker. Hindi ko alam mga koy. Kasi hindi rin naman nagpapakita yung caretaker eh. So yan na nga, titingnan natin. Merong pasoy dyan sa tatay ko kasi nauna na diba yung kapatid ko. Kaya ayan. Titikman natin. Sabi nila maganda raw kumain ng pagkain ng patay. Yung mga parang inaano mo sa kanila. Binibigay mo sa kanila yan. Inalo ko pala yung anak ko dyan. Ayaw niya kasi busy-busy. Nakikinig ng music. Sino nga mga koy. Habang tayo kumakain yan. Tingin-tingin muna tayo sa mga paligid. Pero nag-iisip yan. Kaya ganun no. Kahit matagal na yumao yung mahal natin sa buhay. Parang niloloko lang natin sarili natin na okay, nakamove on na tayo. Okay, natanggap na natin. Oo, nandun tayo. Pero kapag nag-iisa pala tayo, parang may sakit pa rin. Parang may kirot. Ganun. Na parang may konting tag neto, may konting sana nakatulong ako ng malaking financial sa iyo, inangangailangan. Kasi sa totoo lang yung mga panahong nasa labas-pasok tatay sa hospital talaga as in wala akong maitulong na financial kasi yung kinikita ko sa factory worker noon is sakto lang talaga para sa anak ko kasi yung mga panahong yun talagang wala, hindi na rin nagpakita yung tatay ng anak ko. Kaya ganon. Pero tingin ko naman, naunawa naman ako ng tatay ko. Yan. Kala mo lang tingitin ako niyan, pero malalim yung iniisip ko niyan. Ganyan ako pag talaga nandiyan dyan. Tatay ko yung mga nai-imagine ko. Oo mga koy, talagang makatatay talaga ako. Sabi nga nila talaga malambot ang ko sa tatay ko. Kahit sobrang stricto niyan. Grabe. Talagang pero yung pagiging stricto naman niya, talagang hindi ko rin pinagsisisihan. Ano ba yung tawag na? Basta yun na yun. Yun, stricto talaga siya nabubuhay pa. Yung ko dyan, tingnan mo, kasi sa ayaw pa, nakikinig yan ng music eh. Ganyan lang siya. Sinisipon kasi siya dyan eh. Yan, may sarili mundo rin yan. Nagmuni-muni na. Ubus na nila pastillas oh. Na nga.
Ay, yan na. Na doon yun Pino nakalagay. pastillas so nilalanggam na tatay. Paborito ko kayo makasunay niya. Ang paborito niya rin yung kasoy na yan eh. Ayan, tatay. Kahit naman wala na yung mama natin sa buhay, nakagabay pa rin sila sa atin. Yan. Dati punong-puno yan eh, siguro wala pa yung bumisita kami dyan, wala pa yung nasa harapan namin. Kasi ang dami. Nasa dulo na kami, talagang mismo tabi ng pader para pag hindi natatapak-tapakan yung punto ng tatay ko. So yun lang mga koy. Kanta na kanta.